Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayong demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng House Bill number 8839 or the proposed Fuel Price Stabilization and Energy Security Act and Support Oil Regulation Law. So ang mamabatas na si Representative Chuba ay nagpanukala ng batas na mag-regulate ng presyo ng langis o fuel sa bansa at magkaroon ng bagong oil price stabilization fund. Kakibat din dito ang paglalagay ng fuel reserve. Yan. So ito yung ating tinungayang issue ngayon hinggil doon sa panukala ng itong mambabatas natin na si Representative Chuba na magpasa ng batas na mag-regulate ng ating fuel prices at magkaroon ng fuel stabilization fund at saka yung reserve. So, yan yung kanyang panukala at parang may babaguhin na provision doon sa oil deregulation law. So, ang batas na ito ay magbabago sa ilang provision sa batas ng oil deregulation law. So, sa panukalang batas na ito ay magkakaroon ng panel at sila ang mag-intervene kung mayroong pagtaas ng langis o fuel at kanilang ma-regulate ito. Ang nasabing oil price stabilization fund ay kung magkakaroon ng pagtaas ay ito ang siyang itatapal upang hindi magkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga oil companies yan. Mayroong panel siya, composed of chairman and members. Kapag ka nagkaroon ng ganito, kagaya ito nangyayari sa atin ngayon na nagkaroon ng inflation sa international market. So, tataas yung presyo ng langis dito sa bansa natin. So, ito ay i-intervene noong ating yung panel mula dito sa ipinapasang batas na ito. Kapag naipasa yan, so yung panel na yon ay siyang mag-decision kung regarding doon sa pagtaas na yan, sila mag-regulate. And then, mayroong stabilization fund para kung magtaas ng presyo, tatapalan, yun ang itatapal para mag-retain siya doon sa tamang presyo lang para hindi siya tumaas. Halimbawa yan, magtataas ngayon. So yung stabilization fund, yun yung control doon sa prices para sila yung magsasabi para hindi ba sa magtataas yung ating oil companies nung mga presyo ng langis ng ganun-ganun na bumubulusok pataas. So yun. At hindi maabuso diyan kung halimbawa ay ang nangyayari tumaas doon sa international market ngayon, ibig sabihin matataas na ba dapat? Siyempre mayroong mga nakaraang may nakaraang tawag dito, stocks. So yung stocks na yun, hindi na dapat tataasan yun. So ilang araw pa bago siguro maubos yung mga stocks na yun. At hindi mo natataas from the current na halimbawa tumaas yung presyo ng langis sa world market. So halimbawa, yung stock na yan ay maaaring tumagal pa ng ilang buwan o ilang linggo halimbawa. So kaya dapat hindi agad magtataas siya. Kapag nagtaas doon, mayroong pataan halimbawa isang linggo, 2 linggo from the current stock ng mga oil company. Pero nangyari siguro, 2 araw lang, taas agad. So yun. Ngayon, yung panel nitong batas na ito, siya magsasabi kung dapat sila magtaas o hindi. At kung magtataas man sila, ay kokontrolin nila yun yung stabilization fund para hindi tumaas. Yun, ganun dati noon yung ginagawa nila proseso para hindi magtaas ng presyo ng langis. So, at mayroon pang reserve. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. At sa isyong ito ng House Bill 8839
or the Proposed Fuel Price Stabilization and Energy Security Act and Support or Regulation Law ay ating sinusuporta ng panukalang ito. At hinikahit natin ng lipo ng Pilipino, maging yung mababatas na suportahan itong panukalang ito at limiin pa ito na mas maging mahusay pa itong batas na ito para ma-regulate yung ating oil companies in oil industry in oil price hike para hindi ito basta-basta nagtataas ng presyo kung magkakaroon ng international inflation. So ay sinusuportahan natin ang panukalang ito o higit pa dito ang ipapasang batas upang ang pamamahala sa oil industry ay regulated ng ating pamahalaan. Yan. So ang pagtaas ng presyo ng langis sa international market ay hindi basta makakaapekto sa ating transport sector mula sa public transport kung nakokontrol ng pamahalaan ng market ng langis sa bansa. So ang nasabing Oil Stabilization Fund ay malaking bagay to control prices of fuel at ang reserve na gagawin. So yun. So yung pagtaas ng international na presyo ng langis, so pag na-control yan, meron tayong standby stabilization fund para itapal siya para hindi siya magtaas doon sa mga oil companies niya. At mayroong yung oil reserve para kung halimbawa kung nagkakulangan. So mayroong ang gobyerno natin may naka-stock yan para para siyang bubunutan ng mga oil kung sakasakali na halimbawa yan nagmahal or nagkaubusan, so meron tayong stock sa government government stock yon, hindi doon sa mga oil companies. So ngayon din ay ang ating pamahalaan ay panukala natin na ang ating pamahalaan ay pag-isipan din na muling siyang mag-manage ng petrol para ang public sector ay mayroong mababang presyo ng langis na mabibili. So maaaring mapag-deal sa Petron Board ngayon na kung may ganyang increase ay ang government muna ang siyang mag-regulate o manage ng petrol. So siguro tingnan din ng pamahalaan in the future na muling bilhin yung petrol sa San Miguel yata ang may-ari ngayon nun, para siya na mag-manage para sakasakali yung ating transport sector, public transport sector ay makabili ng murang langis doon sa petrol. Yun, para sila hindi naman hindi naman bumili ng mahal na langis from the competition with the other competition ng ating oil industry. So siguro may maunawaan nila kung yung minamanage ng gobyerno ay magtinda ng mura doon sa public sector. Ayan. O sa publiko. So yan, kaya siguro tingnan din ng mabuti ng ating pamahalaan kung paano yung deal nila sa Petron. Halimbawa kung maaari, kapag ganitong mayroong pagtaas, makipag-usap sila sa Petron, sila yung mag-manage muna kapag mayroong ganitong pagtaas at sila muna ang mamamahala. Pero kung walang pagtaas, bahala na muna ang Petron sa kanilang pag-manage noon kung ano ang fair price ang dapat nilang itinda. Dati naman sa gobyerno yon. So, willing naman yung may-ari ng Petron ibalik sa gobyerno ay siguro dahil sa yung gobyerno mahinang parang mahina siyang humawak ng negosyo. Kung halimbawa, pero dapat kailangan ng pag-usayan ng gobyerno ang paghawak ng negosyo. Dahil nga sa para ito ay makatulong sa ating lipunan Pilipino. Yung mga ganyang mga negosyo, dapat government owned control yan kasi nga yan ay kagaya nito may malaking problema kapag nagkataasan. So ngayon ay at makatutulong yan doon sa public transport na mura, mga ganon. So siguro kapag ganitong or maaari makipag-deal sila kapag ganitong yung ang pagtaas ay talagang sobrang nag-roll up ay kausapin nila si government na magti-take over muna ng management para hindi magtaas ng presyo. Halimbawa, mare-retain nila. Siguro isama yan doon sa pinapasang panukalang batas ng pagre-regulate ng langis. Na yung Petron ay
yung gobyerno i-manage nila kapagka mayroong ganyang ganyang mayroong oil price hike na nagro-roll up ng sobra. So manage muna ng ating pamahalaan kapagka sunod-sunod yung pagtaas na nangyayari. Siguro fair 'yun kung sa petrol, kung halimbawa gano'n yung mangyayari. Magtatandem sila ng gobyerno in management para hindi para sa pagkontrol ng presyo. So, yun ang maganda roon. Parang PPP ang mangyayari sa kanila. So, siguro sana tingnan mabuti pag-aralan. Yung pwede mag-tandem sila kapag ganyan may taasan. Mag-tandem yung petrol at gobyerno. Pero pagka wala, halimbawa, hindi tataas ng ganun. So, yung yung stabilization fund, yung tatapal. Pero kung merong ganyan na pagtaas siguro ay manage na muna ng government yun. Ang government na mag-manage ng pagbili ng crude para iproseso ng petrol. Kasi ang petrol nagpo-proseso rito eh. Siguro ganun ang gawin. Or else, i-take over na ulit ng gobyerno. Pero siguro, either i-take over or not, ganun na lang gawin, makapag-deal kapag ganyan meron nagtataasan. Mag-tandem sila pag ma-manage siguro. Para makontrol yung presyo kung ganyan taas, kawawa yung mga transport sector at para makontrol din yung pagtaas ng mga bilihin hinggil diyan sa ating kung petrol na mag-distribute ng mura diyan sa mga negosyo at So yun ang mga ating mga oil company na iba ay yung mga private ay kaya naman nila yung mga pagtaas na ganyan. Lalo na yung mayayaman kami sa sasakyan ka private. Di ba? Kaya nga nila mabili ng sasakyan, yung pa kayang langis, di ba? So, unless yung kanilang pribadong sasakyan ay sasalin nila, halimbawa, to public, halimbawa, ilalagay nila sa pang-arkilahan, halimbawa, o sa Grab, parang gano'n. So, yun. Siguro, sana tingnan mabuti ng ating pamahalaan yung ating suggestion o ating konsultasyon sa pamahalaan na tingnan yung tandem na pagmamalit ng petrol kapag ganyan. At magkaroon ng makontrol yung pagtaas ng presyo. So muli naway suportahan ng lipunang Pilipino at mga mambabatas ang panukalang ito, batas na ito ni Representative Chua o magmungkahi pa na dapat idagdag sa batas na ito o anumang maaaring magbago sa ating dating oil deregulation law, Republic Act 8479. Yun, sana ay suportahan ng lipunang Pilipino ng mababatas. Limuin yung batas na pinapasa and then magdagdag o magpanukala na kung paano ang dapat na kabuuan ng batas para maipasa yun ng ating mababatas, ng mga expert, na ating mga kababayan, mga institusyon sa batas na yan, sa deregulation law. Lalo na yung mga ilang nasa mga kababayan natin na sasaboses sa pamahalaan ng pagtatanggal ng deregulation law. So tingnan mabuti itong batas na ito kung ano yung kanilang may mapanukala rito. Kasi ang gusto nila, tanggalin talaga yung deregulation law at ibalik sa pamahalaan yung control. So tingnan mabuti itong batas na ito kung masusuportahan nila yan para dyan sa pag-regulate ng ating oil companies yan. So para kung masusuportahan nila. Ngayon, yung iba ng mga ating kababayan, hindi mabuti kung itong batas na ito. At kahit pa paano, kung hindi maipasa, mayroon tayo makapagpokontrol yan kahit paano. Hindi kayo tataas bigla, di ba? At ngayon, yung pamahalaan, hindi malaman kung kailan ang gagawin nilang mga hakbangin, kagaya ayuda. Yung kung tatanggalin yung excise tax o So ngayon, yun ang ginawa nila, ayuda, discount, tapos yung contracting dun sa mga transport sector. Iba't iba pang mga aring nilang hakbangin. So, kung meron ganyan, siguro malaking bagay yan. Kung ibabalik yung dating stabilization oil price stabilization fund para makatulong sa pagkontrol ng presyo ng langis. At mayroong panel para hindi basta magtataas agad. At ma-check nila kung yung mga dapat magtaas o hindi kasi kung mayroong mga stock yan,
hindi muna dapat mataas, di ba? So kaya yung ano ba, yung ilang linggo, malaking bagay yon sa pagtaas at pagbaba para sa ating mga transport sector na pampubliko. So, suportahan din ito ng ating Pangulong Marcos upang maisabatas ito. Yan, sana yung ating Pangulong Marcos, suportahan itong pinapasang batas na ito na pag-regulate ng oil industry. Yan. So, naway pagpalain at pagliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansa para sa ating kaunlaran niya. Dalangin natin na ang paggabay ng ating Panginoon, Diyos Panginoon Kristo, Banal Santa Maria na sana maliwanagan ng ating bansa at pagpapalain tayo ng kaunlaran ng ating Panginoon Diyos Panginoon Kristo ni Banal na Santa Maria. Sana inalangin niya sa Panginoon Diyos at pagpapala niya na tayo ay bigyan ng kaunlaran, hindi lamang bansang ito, maging ang buong mundo at makapamuhay ng maayos ang lahat. So yan. At unless ito na yung panahon para na daraan ng tao doon sa propesiya ng mabuting balita, ng kahirapan, ay sana tayo ay gabayan ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo, malampasan natin ang mga bagay na ito at hanggang sa tayo ay bigyan ng ganap na kaligtasan. So, muli, maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, ang pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya, iwasan yung pang-aubuso, korupsyon, pang-api, at yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, at wag mo sa isuportahan yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatan ng tao. So, gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, kung ano mga ating paniniwalaan ay makapagsasapraktika tayo ng mapayapa at unlad. So yun, muli, magandang hapon sa inyo. Sana ang Human Rights Promotions ay pagsubukan sa naman sa linggong ito hinggil sa karapatang ng tao mula din sa isyong ito na ating tinumayan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.